Eto, nakita niyo na ba 'to? Nakita niyo na 'yan? Ayan, ayan, ayan. Oo, trust rating daw. Ayan, ayan, oh, trust rating of top government officials. Okey, unahin natin yung kay presidente. Mm, 59% sa trust, tapos 24% sa distrust. Oo, yan, 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 yan. Taas 'di ba? Oo, taas, eh. 59%, eh. Oo, 59%. Tapos 24% sa distrust. So, okey lang yun, lahat naman ng nasa gobyerno na yata natin ngayon, eh, merong mga taong nagtitiwala sa kanya, may mga taong hindi nagtitiwala. Okey lang yun, okey lang yun. Ang importante may conversion. Ano yung conversion? Essentially, conversion is merong mga nagbabagong isip. Dapat mag-alala yung grupo ni Sarah. Bakit? Kasi siya na officially, because of this survey, siya na officially ang least trusted elected official. Si Sara Duterte na ang least trusted. Siya na ang hindi pinagkakatiwalaan. Ang sakit naman nun. Oo. Bakit? Papakita ko sa inyo. In fact, mga kotsero, sobrang baba niya. Nalampasan na siya ni Martin Romualdez. Ganun siya kababa. Legit. Ito siya. 56. O, di ba? Ate, pagtabihin mo natin kay Presidente tsaka kay Sara. 59% si PBBM. 56 si Sara. Ah. So, mga 3% ang kanyang, mas lamang siya ng 3%, 3%. No, or percentage points ba to? Lagi sinasabi ng mga DDS. Tawag dito, Martin Romualdez, wala yan sinabi kay Sara Duterte, oo. Oo, walang sinabi yan. Si Martin Romualdez, oo. Lagi naman lowest yan si Martin Romualdez, eh. Oo. Ako mga kotsero, hindi ako pro Martin Romualdez. Hindi ako supporter ni Martin, period. Oo, I don't like how he does politics, but the survey says what it is. It is what it is, kumbaga. Are, 56% si Sara. Si Martin, 57. Ala siya! So si Sara Duterte ay siya officially is the least trusted elected official sa Pilipinas. Baka clinically insane, eh. Sara ulo, eh. Oh, PBBM, Sara Duterte. 59.3 si PBBM, 56% si Sara Duterte. Ah, di ba? Oh. Kay Martin Romualdez, 56% si Sara, si Martin Romualdez 57%. In fact, mga kotsero, yan nga ang pinagtatanggol nila ngayon. Ang sinasabi nila, sabi ng mga Duterte Balahura supporters, tulad nito, papakita ko sa inyo. Itong babaeng to, sabi niya, tungkol sa comment niya, kasi alam niyo mga kotsero, ito kasi, feeling ko ang laki ng ang laki nung tama, eh. Ang laki tama. Ingay ng aso namin, sorry. Ang laki ng tama ng nitong issue sa itong dito, sa pagpapahukay kay Ferdinand Edralin Marcos, eh. Malaki yung impluwensya, eh. So ito nga sabi ni Maltik. Hindi ako nag-imbento niyan, si Malutiki ang nagsabi nun sa pangalan niya. Yun ang kanyang username sa Twitter, Maltik. I don't think it is a desecration. Hindi naman daw yun desecration. Oo. Hindi naman daw unbecoming. I don't think it is unbecoming because there was a qualifier when she said, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko. It is a threat. Will she do the threat that she mentioned? I don't think so. But it is a symbolic statement. Symbolic daw. Oo. Is she being controversial? Probably, but metaphor is part of political communication. Yan na tayo. Oo. Oo, typical palusot. Basta pag Duterte ang nagsalita, kailangan may palusot. Oo. Ano sinasabi niya? Metaphor lang naman yan, sabi ni Maltik. Hindi niya gagawin yan. Metaphor lang yan. At saka kung gawin man niya, isa yan banta. Does it make it any better? Does it make it any better? Mm-mm.
O mas okay ba 'yun kapag sinabing banta? Mas magandang pakinggan sa tenga. Malabo, oo, malabo. Oh, eto pa isa, eto. Eto siyempre magtatanggol 'yan. Oh, siyempre si Sal Panelo. Oh, matik 'yan, matik. Sabi niya, "Yang kanyang remark is a hyperbole." Hyperbole na naman. Oh, hyperbolic statement na naman daw, guys. An exaggeration. Ang ibig sabihin lang, tantanan nyo na ako, wag nyo akong banatan ng banatan kasi I will not be sitting idly. Watching you assault me, I will fight back, I will give you tit for tat, I will engage you, hindi ako tatahimik, kaya tigilan nyo ako. Yan lang ang ibig sabihin nun, yung sabi ni... Alam nyo mga kotsero, yan na naman tayo. Oo, balik na naman tayo sa standard response o sa mga laging sinasabi ng mga Duterte interpreters. Oo. Yung Department of Interpretation and Explanation for the Dutertes. Oo. O yung DIED. Yun yun. Ando na naman tayo. Balik tayo doon. Sa sinasabi ng Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes. Oo. Ayan na naman tayo. Balik tayo dyan. Okay. Sige. Alam nyo mga kotsero, even if it is a hyperbolic statement, kahit metaphor lang yan, dahil magkaibigan, si Aimee at si Sarah, dapat naisip niya yun. Ay, pag binira ko pala, pag sinabi ko pala to, masasaktan yung isang kaibigan ko, isang kaibigan. Dapat naisip niya yon. Kaibigan sila, di ba? Magkaibigan sila eh. Yun ang sabi nila eh. Magkaibigan sila. So is that how you treat a friend? Really? Hindi na ako magtataka kung magiging mean at kung magiging masama ang pagtrato mo sa kaibigan. Hindi na ako magtataka doon. Pero kung kaibigan, sa kaaway pala, sa kaaway. Hindi ako magtataka kung masama ang pagtrato mo sa kaaway. Pero ako mga kotsero, I'm convinced na itong mga latest antics ni Sara Duterte, nakapag-contribute sa kanyang pagbaba sa survey. Lalo na yung sa confidential funds. At kaya siya nagsalita ng ganyan, mga kotsero, don't forget, hindi dahil sa, well, part of it is she's insane. But a bigger part of it is i-distract ang taong bayan. It's a diversionary tactic. Para mailigaw ang usapan sa confidential funds, gagawa siya ng intriga. So it's twofold. Number one, pinapakita niya, naggalit siya sa mga kalaban niya, number one. Pangalawa, ida-divert niya yung issue sa confidential funds. Alam niyo lang ang problema dito, ang laking fail. Ang laking fail ng kanilang diversionary tactic. Bakit? Dahil sa mga pinagsasabi niya, yung drag me to hell, pugot ulo, pupugutan daw niya ng ulo yung presidente, tapos huhukayin yung katawan ni Apo Lakay. These are not statements of a normal, sane person. Oo. This could be symptoms of something deeper. Could be symptoms of insanity. Oo. This could be a symptom of insanity, guys. Baka saraulo talaga. Diba? Kasi ang weird eh. It's too dark and morbid para sa isang public official. Diba? Para sa isang public official na magsalita ng ganun. Lalo in public. Sabi nga ng misis ko kanina, kung usapan nila yan, sila-sila lang sa GC, okay lang yun, sila-sila lang pala. Di ba? And by the way, may palusot pala si Panelo. Sabi pa ni Panelo, kwentuhan lang naman sa GC yan. Private yan. Dapat nga hindi lumabas yan eh. Mali si Sal Panelo. Kahit abogado pa siya, dapat binasa niya yung recent na decision ng Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, tungkol sa mga napag-uusapan sa GC, they are not considered private in nature. Oo, hindi raw private ang mga sinasabi natin sa GC. So wala kang, kapag ikaw ay hinabla gamit o may sinabi ka at nahabla ka ng cyber libel sa loob ng at ang ebidensya ay yung sinabi mo sa GC, liable ka pa rin. Hindi raw private ang nature ng mga sinasabi sa GC. So ang labo ng palusot ni Atty. Sal Panelo eh.
Siguro hindi pa niya nababasa yung decision. No? I'll give it to him. No? Bigyan na sa kanya yun, baka hindi pa niya nababasa yung decision. Oo. So, malino yun. Malino yun sa very recent decision ng Supreme Court. Very recent lang, parang 2 months ago lang. Very, very recent. But anyway, eto pa, hindi pa natapos doon. Nagsalita ang mga nasa Quadcom. Kanina kasi, nag-endorse ng documents ang Quadcom sa Office of the Solicitor General para maimbestigahan yung mga dokumento related to foreign ownership ng mga POGO properties. Napag-usapan si Sara. Oo, tingnan niyo yung sinabi ng Quadcom. O, pakinggan niyo yung sinabi ng Quadcom. Congressman Earl po from IVC 13. Sir, on another topic, sa press con po ni Vice President Sara Duterte and over the weekend, ilan po sa mga House leaders natin na nagpahayag ng kanilang pagkabahala sa ilang mga statement na binitawan ng ating Yun, Vice pagkabahala daw. Presidente. Any comments or reaction po on this one, sir? Thank you. Yung sa akin talaga, gusto kong tanungin kung okay lang ba siya eh. Nag-aalala po talaga ako eh. Pero Okay lang ba siya? the statements were not even, for me, hindi na siya political eh. Parang it's a Right. question of kultura. Nasa kultura ba nating mga Pilipino yung Correct. mga ganyan na statements? Ganyan ba tayo pinalaki? Ganyan ba Naalala ko yan eh. Yan yung unang-una kong sinabi eh. Kahit mapa-DDS ka, mapa-loyalist ka, mapa-dilawan ka, ma-off ka dun sa sinabi ni Sara eh. Eh, mga loyalist nga eh. Never nating sinabi na ipahukay si Ninoy. Never naman, di ba? Kailan natin sinabi yun? Na ipahukay si Ninoy? Wala. Palitan yung pangalan ng NAIA. Yun ang sinasabi. Palitan ng pangalan ng NAIA. Yun ang sinasabi ng mga loyalist. Oo. Ganun. Pero yung pahukay, walang ganun. Kasi kahit alam natin na fake hero siya and everything, it's really not cultural eh. Wala sa kultura nating Pilipino na bumabasto sa patay. Kasi nga naman, patay na yun eh. Ano pang gagawin nun? Tsaka walang laban yun. Hindi naman makakalaban sa'yo yun. Respeto, kumbaga. Patay na eh. Ano pa? Diba? What? Meron ngang crime dyan eh. Ignominy or unusually cruel treatment of meron pa parang unusually cruel treatment of the dead. I just forgot the name. The legal term. Parang ignominy yata yun if I'm not mistaken. Diba? Wala nang laban yun. Patay na yan. Diba? Bas gaganunin mo pa. Diba? I think it's really cultural. Kahit DDS ka, loyalist ka, or dilawan ka, walang matinong tao. Take note ha, let's qualify that. Walang matinong tao ang makakaisip nun. Legit. Tuloy natin. kapaligiran natin? So, talagang nanlilisik. Parang galit na galit sa mundo. So, yun lang. Kaya talagang question ko po eh, kung talagang okay ba siya. So, yun. Follow up? O si AJ. Tama, ignominy nga, ignominy. Congressman, Punishable yan ng your crime. comment? Well, I have to agree with si Congressman Ortega. I think it's a cultural issue, especially yung relation to dun yung sa description yung bangkay. And I think most of the people have already complained po, no? I think it doesn't really involve any comment on our part as congressmen. Right. And we leave Walang it siguro politika to eh. people to decide on how they would see that as qualities of a leader. Yun na po. We'd Anong like to quality? acknowledge also the arrival of Congressman Jay Kung Hun. Good morning, Congressman Jay. And you can also direct your questions to him. Sir, Follow up. Go ahead. following up with that lang po, some of the Young Guns leaders requested psychological evaluation for the Vice President, sir. Would this be Right. firm or may Psych re-recommend test po ba now. tayo na Psych test now. Psych test now. Sara, psych test. Suggestion lang naman yun. Hindi naman, una-una, hindi rin naman ako pwedeng magrekomenda at wala rin akong kilala. Kasi parang
So far, parang okay pa naman ako. So, so pero the people have seen the interview. So parang may something. Ewan ko. Correct. Psych test Oo. na. Parang punong-puno ng galit saka parang ano nga parang yung mga lumabas sa ating mga pahayagan para talagang parang hindi ko alam kung may meltdown o may No, it's a problema na meltdown. nangyayari right before our It's a eyes meltdown. during the press con. It's a meltdown, definitely. Naputol yung question. Yung kasi yung yun ang lalabas sa news juicy So dito naman sa Quadcom from the start we've been evidence-based kung ano po ang mga lumalabas sa aming legislative inquiry. Very clear po yun na yun po ang lumalabas at napapalabas po sa social media. But again, baka it's another diversionary tactic. Sir, sabi ni Attorney Sal Panelo kanina sa interview, hindi naman daw publicly sinabi ni Ayun, yun. VP Sara yon. Parang sa group chat lang daw yon. Hindi, mali yun. It's not private. Doon sa sinabi na Hindi. huhukayin nyo, yung paghukay. Hindi, magaling talaga siya sa ganun. Yung kasi siya yung official interpreter dati ng dating Pangulo. So malamang ginagawa na rin niya dito ngayon. Official interpreter. So, wait lang. Kung marinig nyo man ang salitang ganyan, mga Kocheros, tayo po una nagsabi niya na Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes. Oo. So, ang Secretary of Interpretation ay si Sal Panelo. Secretary of Interpretation si Sal Panelo. USEC, Undersecretary of Interpretation si Harry Roque, Undersecretary of Explanation si Malutiquilla. Imagine, departamento. May Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes. DIED. Huwag niyo kalimutan yan, ha? DIED. Ang secretary niyan, si Sal Panelo. Undersecretary, si Malutiquilla, tsaka si Harry Roque. Si Attorney Trix, USEC din siya, USEC din. Si Attorney Trix. Yung mga level ni, sino ba to? Sino ba yung mga iba? Yung mga iba, mga medyo mabababa, ASEC lang sila, ASEC. ASEC lang. Mataas pa rin, pero ASEC lang sila, ASEC. Pero yung mga big names, yun yung mga USEC, yung mga malalaking pangalan. Yan. Ano yun, mga USEC yun. Yan. Tapos ang secretary talaga, punong abala, si Harry Roque, si Sal Panelo. Siya talaga yun, guys. Punong-puno ng galit talaga. Yes. Why do you think po? Bakit po sa tingin Totoo ninyo naman. ganun yung nangyari kay and you even mentioned Kong Ortega na parang may meltdown or may problema na nangyari. Why do you think po na nagkaganon? Well, siguro sa nangyayari sa ating Vice President, nagkakaroon siya ng, I think she's being overwhelmed by Si Sas Asek anger yan. and hate. Pag ang isang tao ay sobrang-sobrang ang galit, nawawala siya sa sense of decency sa aking paningin. Yun. May anger issues. And Ganun sometimes, pala. yung how you manage yung hate sa yung katawan at saka yung nasasaktan ka, it's also a test of your character. Walang karakter si Diba? Sara. How you manage these things. Mahina. Is a test of your character. So in the case of the Vice President, ay lumalabas po yung flaw sa kanyang character. Right. Kasi natatalo ng kanyang galit. Correct. Yun po yung aking nakikita as far Anger as issues, guys. representation is concerned. Maraming salamat po. Sir, hello po. Parang ang hugot po ni VP Sara, yung ginagawang pagkalkal doon sa kanyang confidential fund, yung paggamit ng pondo ng kanyang office ng Kamara. So ang House of Representatives po ba kayo, magbabago ba kayo or mag-a-adjust ba kayo, maghihinay-hinay ba kayo sa pag-iimbestiga sa kanyang Hindi pwede yun. mga pondo? Walang ganun. Hindi pwede Sa yun. amin, the performance of one's duty should be the primordial consideration. Trabaho po namin yun eh. Correct. And therefore, dapat walang let up to show what really happened and so far as the confidential funds
of the Office of the Vice President and the Department of Education when she was still the secretary. Kasi pag magbibigay po kami ng leeway, hindi po na yata in accordance with our mandate. Ganun po ang paningin namin doon. Tama yun. Di pwede mag-let up. No let up. Tama yun. Sir, No let Before up. that, we'd like to acknowledge the presence also of our Senior Deputy Speaker, Dong Gonzales. Good morning. Okay, continue. Sir, yung dito sa nakita nyo na sabi nyo nga may meltdown, kakaiba, yung galit, ganito, ganyan. May nakikita ba kayo na parang signs ng psychological incapacity dun sa nangyari kay Vice President dun sa press con niya? I think we would not be in a proper Correct, position oo. to determine that. Oh, hindi kayo pwede. Psychiatrist lang. It would be recommended that she should see a psychologist or psychiatrist. Right. Kasi sila po ang expert dito eh. Hindi po kami. Tama. At least no, 'di ba kasi itong mga DDS lagi nila sinasabi. Lalo si Dr. Badoy. O isa pa 'yun sa ano eh. Ano yung ASEC din 'yun, ASEC 'yun ng ano. DIED ASEC 'yun si Dr. Badoy. Si Dr. Badoy, 'di ba sinasabi niya, dapat magpa-drug test na tong presidente natin kasi itong presidente natin nagda-drugs. Oo. Mukhang may hindi tama sa kanyang pag-iisip dahil sa pagda-drugs niya. Oo. Ganun pala, oo. Mukhang si Sara yata may tama eh. Mukhang siya yata yung may very explosive yung kanyang nananapak nga ng sheriff eh. Nananapak ng sheriff. Imagine, a lawful officer of the court binugbog. Ganun si Sara. She has a very explosive, wala siyang control sa kanyang emotions. Kaya nga hindi pwedeng sabihin ni Sara na na kinarga niya si Bongbong Marcos. Kasi hindi naman lahat ng regions gusto si Sara. Ito, kanina lang, kinausap ko yung kasambahay namin, taga Pampanga siya. Sabi niya, inutos lang ho sa amin yan. Inutos lang ho sa amin yan. Iboto siya. Kaya walang hindi siya pwede mag-angas na ginamit lang ako ng mga Marcos, etc. Baliktad. Legit. Siya ang gumamit sa mga Marcos. The proclamation, kasama po si Speaker Martin Romualdez. Ang kwento, lahat po, siya po ang nagmamalasakit kay Vice President Sara. Kaya nagtataka po ako, biglang bumaligtad, na kung hindi sa'yo, Speaker Martin Romualdez, hindi ako naging Vice President. Meron pong statement ganyan nung napanood po natin yun. Kaya sana po, hindi po natin alam kung ano ang nasa isip ni Vice President Sara at yun man lang sabihin mo na uhukayin mo yung tatay at itatapon mo sa West Philippine Sea. Ako po isang nasaktan bilang anak. Kung ako po si Senator Amy Marcos, sinabi sa tatay ko yun, palagay ko, hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yun. Sabihin ko, ibang klase na to, ibang usapan na to. FO na yan, so, friendship sana po over na walang yan. ganyang usapan. At yung ganyang naririnig kong mga salita, salita pag umiinom sa kanto, sa barangay, pag lasing na, biruan lang yun, di ba? Pero wala pong ganyan. Medyo, kahit sa ako biro po, eh. honestly, after yung press conference niya, Guys, kahit sa biro, hindi mo sasabihin yun, papahukay ko yung tatay mo eh. Gusto mo pahukay ko yung tatay mo? Kahit sa biro, hindi mo gagawin yun. Tayong Pilipino, tayo ganun. Patay na yan, respeto nyo na yan. Tapos na yan eh. Kung ano man yung kasalanan niya, nung namatay siya, tapos na yun. Wala na, pinagbabayaran na niya ngayon yun, kung nasaan man siya. Diba? Ganun tayo mga Pilipino eh. Hindi yung, maski sa joke, hindi sasabihin ng Pilipino yun. Medyo doon ako pa sa parte na disagree ako doon sa sinabi ni Kong. Maski sa joke, pero yung mga iba niyang sinabi, tulad nung pugutan ko ng ulo yan eh. Ay, medyo off nga rin yun. Pero, minsan, nasasabi yun sa joke. Nagkakasaksakan pa nga sa mga inuman eh.
Di ba? Pero yung pahukay mo yung bangkay, walang ganun. Hindi uso yun. Walang ganun. Walang ganong joke. Walang joke time na ganun. Yeah, meron po, nasa palasyo po ako. Birthday po ni E.S. Bersamin. Pero gusto kong sabihin sa presidente, pero hindi ko po nasabi. Kasi baka ayaw po niyang marinig yun. Pero deep inside in my heart, ako po talaga nasaktan doon sa sinabi niya. Because I'm also, anak po ako eh. Hindi na po ako makakakita ng tatay. Isa lang po ang tatay ko. Tapos sasabihin po sa tatay ko yun, uhukayin niya at itatapon niya. Tapon sa West Philippines. Philippines. So bilang isang Kristiyano, bilang isang batang pinalaki sa maayos, palagay ko foul po yun. Salamat po. Batang pinalaki sa maayos. Thank you. I would like to acknowledge also the... Wait lang. Gusto ko i-highlight yung part na yun. Bilang isang batang pinalaki sa maayos. So si Sarah hindi pinalaki ng maayos. I love it. Sorry, I love it. Presence of the chairman of the Committee on Human Rights, our co-chair sa Quadcom, Congressman Benny Abante. And, Good morning. Mr. Chair, in addition to that, na sinabi po ni SDS, alam nyo, kahit pagbalik-balik na din natin ang mundo, yung ating pong former president, si Ferdinand Marcos Sr., malaki po nagawa niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin na natin na inakusahan siya na diktador, at napatalisik siya ng ating pong mga kababayan. Pero at the end of the day, we have to accept that he made a lot of things for the Filipino people. At yung pong pagsasabi na huhukayin siya at itatapos sa West Philippine Sea, medyo parang sa mga nagmamahal, lalo na yung mga Marcos loyalists, na nakita natin na talagang pinaglalaban yung ating pong dating Pangulo. Napakasakit po nun. And we have to be careful with our statements, Kasi hahabulin tayo ng panahon at pagkakataon. Like for example, yung ginagawa po na statements ng ating pong dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, ngayon hinahabol na po siya ng sitwasyon. We hope that this will not happen to the Vice President. But definitely, somebody might file a case against her. At nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating. Tama yun, guys. So, definitely, etong si Sarah has etong recent na stunt niya, mas malamang mas bababa pa ang kanyang survey. Ilan siya ngayon? 56% sa Tangere. Tangere to sa ano lang naman siya mataas sa Pulse Asia. 56% si Sara Duterte. Sa Tangere. So, expect natin na in the coming days, posible pa kung mas bumaba yan. Posibleng mas bumaba pa yan. Kasi tulad nga ng hindi na this is beyond politics already. Hindi na to usapang politika, hindi na to usapang confidential funds. Etong recent outburst niya is already a question on her character. Pagkatao na. Kung paano siya pinalaki. Moral na ang usapan dito Oo, moral na ang usapan. Hindi na dito pinag-uusapan yung tawag dito, kung galit ka ba sa Duterte o hindi, o kung galit ka ba sa Marcos o hindi, o galit ka ba sa Delawan, hindi na rin ang usapan. Kultura na talaga ang usapan dito Kultura na talaga ang usapan. So, abangan natin sa mga susunod na araw kung paano tatamaan ng trust rating ni Sarah. Although sa satisfaction rating, mataas pa rin yung rating ni Sarah sa Tangere. Sa satisfaction rating. Pero sa trust rating, wala. Lagapak talaga. Least trusted na siya. Siya na ang least trusted elected official sa Pilipinas. And I'll see all of you later sa ating Next Coast Jared Live. And God bless everyone. Okay, so God bless and I'll see you later, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?